that Ano pa rin siya? Southeast Asia. Southeast Asia pa rin. Supposedly under the protection of a few local warlords. Pagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan. Nagbigay ng update itong si Secretary Boyeng Remulla, mga kababayan, patungkol sa kinaroroonan ni Congressman Arnie Teves. Namumonitor pala ito ng Department of Justice at na-find out nila na protektado umano ng warlords itong si Congressman Arnie Teves. Ang tanong, paano nila ngayon mahuli itong si Congressman Arnie Teves kung protektado pala ito ng napakalaking sindikato sa ibang bansa? So, kahit tumihingi pa ito ng tulong sa United Nations. So, pakinggan po natin kung ano ang kanilang plano at paano nga ba niya mapauwi sa Pilipinas itong si dating Congressman Teves. We're looking at the final letter that we're writing at UN under the Anti-Terror Act because the duty of rendition is there. Kaya we're just collating the documents and finalizing the print sa ating letter to the United Nations informing them of the warrant of arrest against a known terrorist, a designated terrorist. And we consider it our duty to inform the United Nations so that the United Nations may as well do its duty of informing all the member states about the duty of rendition to arrest Arnie Teves and company and to bring them back to the Philippines for trial. Sir, noticeably, kung dati mainit po siya sa kanyang Facebook page, ngayon medyo na nahimik po si Arnie Teves. May monitoring pa rin tayo sa kanya? Meron. Actually, mas tight na monitoring natin ngayon kasi nga hindi biro ang terrorism. It is a crime against humanity. Kaya ito talaga sinisikap natin na alertuhin ang buong mundo sa bagay na ito. At lahat po, marami naman nagbibigay sa amin pa ng mga iba't ibang balita tungkol sa mga taong yan. Kaya ito po yung aming sinasala at tinitingnan kung ano po rito ang aming papansinin at alamin bilang katotohanan sa bagay iniipon po natin informasyon sa araw-araw. Sir, nakaalis na siya dun sa area na ginagalawan niyo or within that state? Nandun pa rin siya, Southeast Asia. Southeast Asia pa rin. Supposedly under the protection of a few local warlords. Yun ang balita sa amin. Pero titingnan natin. Kasi ASEAN yan. Under the ASEAN, we can actually ask them more upfront about what's happening in their country, especially if somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Sir, may info lang po yung verify kung hindi natatanggap hindi kayo na nag-apply siya na pakit ng asylum na kumbaga pangalawang subo. Hindi ko pa nakukuha yan kasi ang alam ko lang, naghahanap talaga ng paraan na makaalis at makalibre sa krimen na karumag-dumag na nangyari noong Marso 4, 2023. Nung pinatay po si Governor Digamo at siyang pang tao sa pamamagitan ng mga pamamaril ng mga taong kanilang kinuha upang gawin ang karumag-dumag na krimen. Isang conspiracy ho yan na to commit murder and terrorism against the people in Negros Oriental. Yan po yung talagang hindi natin. So ito yung mahirap mga kababayan po natin sa ating bansa, ano? So ay nakitaan na nila ng probable cause, may warrant of arrest na, pero dahil sadyang mayaman lang talaga itong si Congressman Arnie Teves, so parang hindi pa rin talaga masasabi nating nakuha na ng mga biktima ang hustisya na kanilang kagustuhan, lalo na itong si Mayor Janice Tigamo, mga kababayan po natin, na sobrang tuwa niya nga nung malaman niya na inisyuhan na ng warrant of arrest itong si Congressman Arnie Teves sa pagpatay sa kanyang asawa. Pero hindi pa rin, mga kababayan po natin, napatupad ito dahil hanggang ngayon ay talagang hirap ang ating gobyerno para mahuli nga itong si Congressman Arnie Teves. So extradition ang kanilang gagawin. Humihingi na siya ng tulong sa Interpol, sa United Nations. Pero ang tanong, kung protektado ng mga sindikato sa bansang
nakasting ngayon itong si Congressman Arnie Teves, paano niya ito mahuhuli mga kababayan po natin. So ibig sabihin kung mga warlord ito, sindikato ito, talagang si Teves ay pinoproteksyonan, so ibig sabihin hindi rin mismo mahuli nitong Interpol o yung bansang kung saan nanatili ngayon itong si Congressman Arnie Teves. Ang sinasabi niya nasa Southeast Asia lang umano itong si Teves. So saan nga ba? Nasa Timor, Cambodia, Taiwan, kasi may mga lumalabas pa na nasa Taiwan ito mga kababayan po natin. So nantay natin kung paano, ano ang kanilang strategiya na gagawin ng ating gobyerno at kung talagang kaya nila pauwiin itong si Congressman Arnie Teves. Kasi ako, sa akin lang, personal ko na opinion, mukhang duda ako na talagang mapahuli nila itong si Congressman Arnie Teves. Nalilimutan na dapat sabihin sa lahat po na kinauukulan na hindi po biro ang makipagsabwatan sa ganitong tao. Yung CCTV po na ating paulit-ulit na nakita, tandaan po nila sa bawat putok ng baril na yon ay may tinatamaan po na sasaktan o namamatay sa bawat putok ng baril na nakita natin sa CCTV. Kung saan yung mga gunmen ay nagpaputok sa loob ng bahay ni Governor Digamo, kasama na po si Governor Digamo sa mga pinatay nila. Hindi na yan, checkin na yan. Pagka na-validate namin na sa isang bansa yan, tatawag na lang tayo. We will ask our Foreign Affairs Minister to follow up. And we ourselves can follow up with our counterparts in the different countries about the arrest of people who are wanted for terrorism and murder in the Republic of the Philippines. Yung arrested po ba local law enforcers ng bansang iyon, and then saka po siya itadalhin pabalik ng Pilipinas? Yes, arrested by local law enforcers and then sent over and deported to the Philippines to face trial. Okay. Sir, para lang po mas malinaw sa public, can you explain to us, sir, yung difference ng duty of rendition with extradition and yung red notice po ng Interpol? Hindi, yung duty of rendition, ang Pilipinas, meron tayong duty niyan sa United Nations. Pag meron pong non-terrorist na landing po sa Pilipinas at nalaman po natin, sabihin natin, nahuli po ng ating fugitive search unit. Kailangan po, ito po ay ating i-deport papunta sa bansa kung saan ito wanted for the terrorism charges. Iyon po ang duty ng Pilipino sa bawat bansa na kasama sa United Nations. Nangyari na po yan, ilang beses na po nangyari yan. Kahit wala pa tayong anti-terror law under the United Nations, sumunod na po tayo sa ganito mga request ng araw. Ang buong mundo ay nagkasundo na ang terorismo ay hindi natin papayagan na kumalat at hindi natin papayagan na maging madali ang buhay ng mga taong gumagawa ng terorismo sa buong mundo. At sa pag-uusap-usap ng ilang bansa, ng lahat ng bansa sa mundo, nagkasundo na lahat po tayong bansa na miyembro ng United Nations ay meron tayong katungkulan na hulihin ang mga taong wanted sa ibang bansa dahil sa terorismo. So yun nga ang ininsist ni Secretary Boying Remulla, mga kababayan po natin. Nagagamitin nila itong pagkadeklara bilang terorista nga itong si Congressman Arnie Teves para lalong mapalakas ang kanilang puwersa na mahuli itong si Congressman Arnie Teves na nasa ibang bansa. So itong pagdeklara na terorista. So konektado din mga kababayan po natin, kasi kahit may warrant of arrest ito sa ating bansa ay hindi pa rin ito applicable sa ibang bansa. So ang kanilang ginawa talaga ay sinikap nila na maideklara na terorista itong si Congressman Arnie Teves. Pero kung titingnan po natin hanggang ngayon, ang isa sa nadeklarang miyembro nga ng TV's terrorist group na si Henry Teves ay malaya pa rin, mga kababayan po natin. So hanggang ngayon ay hindi pa rin hinuhuli or hindi pa rin kinukulong kung sinasabi natin talagang matibay ang kanilang pagdeklara ng pagdeklara bilang terorista nga itong si Teves at ang kanyang ilang miyembro. So ang nahuli lang ay yung mga wanted at may kaso talaga at may warrant of arrest sa ating bansa, yung mga nakapinding na warrant of arrest. So may mga ilang miyembro na o kinikilalang tauhan umano ni Congressman Arnie Teves na nahuli.
Pero si Teves at ang kanyang kapatid ay hanggang ngayon ay malaya pa rin, mga kababayan po natin. So titingnan po natin talaga kung gaano ka-epektibo itong si Secretary Boying Rimulya bilang Secretary of Department of Justice, kung mapapahuli niya ba talaga itong si Congressman Arnie Teves o hanggang salita at press con lamang ito, mga kababayan po natin, na ang pamilya ng mga biktima nga sa Negros Oriental ay talagang umaasa, mga kababayan po natin, na makamit nila ang tamang hustisya. Kasi kahit sabihin natin na kitaan na ng probable cause, meron ng warrant itong si Teves, pero hanggang ngayon ay malaya pa rin nasa ibang bansa. So parang masasabi natin hindi pa rin totally nakamit na ang hustisya ng mga biktima sa pamamamaslang doon sa Negros Oriental, mga kababayan.